Ang Panginoong Hesus ang kumausap sa atin ngayong gabi. Amen? Ang ating pong bisita, siya po ay aking pong kuya sa edad, kuya sa pananampalataya. Amen. Kuya ko po talaga, kuya sa edad, kuya sa pananampalataya. Sabay po kaming, nagkasabay pa po kaming naging disciple po sa Mandaluyong. Siya po ang lagi pong tumutulak sa akin na mangaral sa kalsada kahit ayoko. Thank you Lord. Pero sa kanyang ministry ay nahubog po ako mga kapatid. Amen. Hallelujah. Isa po siya sa ginamit ng ating Panginoon nung kami po ay nandun pa sa Mandaluyong under po sa leadership ni Pastor Boyet. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, amen, tanggapin po natin ang ating bisitang tagapagsalita mula po San Fernando, Pampanga. Kasama po kanyang may bahay, Sister Jean. Tinatawagan po natin, Pastor June Gallo. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming po salamat sa invitation ni Pastor Tim. At salamat din kay Sister Rulin sa inyong pag-welcome sa amin mag-asawa. Salamat din sa congregation ng Pateros Church. Hindi ko akalain na ganito na pala rito. Amen. Salamat din sa mga kaibigan kong pastor na naririto. Para lang din ako nasa Mandaluyong tuloy. Pakiramdam ko na doon ako sa Mandaluyong. Nandito yung mga kaibigan ko. Mga kasama kong disciple po sa Mandaluyong. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pag iniisip ko yung buhay ko noon, hindi ko akalain na hanto ako sa ganito. Pwede pala magpastor si Tom Sawyer. Kayo na mag-isip kung sino si Tom Sawyer. Pwede pala magpastor yun. Hallelujah. Kaya ang gusto ko talaga hindi magpastor. Wala akong plano magpastor. Pagka-graduate ko sa pag-aaral, ang gusto ko Philippine Army. Anong gusto ko? Kaso kapapaalam ko, halos mapagalitan na ako. Ayaw payagan talaga nung dating headship. Nakadalawang beses ako magpaalam, hindi ako pinapayagan. Ayaw talaga. Kaya hindi ko na lang ditinuloy. Pati mga requirements ko, may isa akong requirements na may commendation ako na wala. Sabi ko lang, di mo talaga kalaban. Sige na, hindi na lang ako tutuloy. Ito ang plano ng Diyos sa akin, kaya sinabi ko noon, ito na talaga ang buhay ko. Kaya ngayong gabi ay tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Di ko alam kung dito ako haharap o dito. Higit nga na lang ako. Dito ako nakaharap, ang mukha ko nakaganda. Bago sa tayo mapunta sa mga kabataan, see you next year sa ating youth boot camp. Amen. Masaya doon. Hindi kayo mapapagod. Matthew 21 sa mga may dalang Bible. Noong 1970s, si Sam Schumann ay na-diagnose ng liver cancer at sinabihan siya ng kanyang doktor na malapit na siyang mamatay. Ilang buwan na lang mamamatay na siya. At makalipas ang ilang buwan, namatay si Sam Schumann, pero pagdating sa autopsy, ay na-reveal ng mga doctors na mali sila ng kanilang diagnose. Pero ang nakita lang nila na cancer ay napakaliit na tumor sa kanyang liver at hindi naman siya talaga life-threatening stage of cancer. Hindi talaga siya nakamamatay. Pero paano namatay si Sam Schumann? Paano siya namatay? Hindi siya namatay sa liver cancer. Namatay siya sa paniniwalang mamamatay siya. Totoo po yun. At sa pag-aaral ng mga doctors, namatay siya sa tawag na psychosoma causes. Sinabi ng isip niya sa kanyang katawan na mamamatay na siya. At kung anong inisip niya sa kanyang katawan, yun nga nangyari sa kanya. Mga kapatid, ang ating pananalig, ang ating belief, ay nagbabago sa atin mentally, physically, and spiritually. Malaki ang kinalaman sa ating mga buhay ng ating pinaniniwalaan. Ang mali at baluktot na paniniwala ay magdadala sa isang tao ng kapahamakan. At ang tama at matuwid na paniniwala ay
magdadala sa tao ng kaligtasan at ng mga himala na mula sa ating Panginoong Diyos. There are times, kahit sinasabi nating sumasampalataya tayo sa Diyos, alam nating may Diyos. Amen. At matagal ka na sa pananampalataya, nawawalan tayo ng paniniwala sa Kanyang kayang gawin sa ating mga buhay. Sinasabi natin mga tao na totoo ang Diyos. Ngunit madalas, ay hindi tayo naniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Kahit sabihin mo, 20 years na ako naniniwala may Diyos. May Diyos naman talaga. Pero naniniwala ka ba sa kayang gawin niya sa buhay mo? Ewan ko. Siguro. Yeah. For the past 20 years, ganun ang mindset mo. Amen? Hindi ka alam mong may Diyos, pero hindi ka naniniwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang salita. Kaya kanina sa pagbibigay, totoo ba yung giving na yun? Amen. Sa giving pa lang kanina, nagdududa ka na, pero alam mo may Diyos. Amen. Hindi ka naniniwala sa Kanyang pangako, lalo na sa mahigpit na pangyayari sa ating mga buhay. Makakalampas ba kami dito? Pero alam mo may Diyos. Let's kumangaral, when you believe. Matthew 21:18-22. Ganito sinasabi. Verse 18. Pagka umaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanya nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman, at pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mga aalilangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasubbas ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. In all things, whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Tayo po manalangin, Panginoong Diyos, salamat po sa pagbasa ng inyong salita. Salamat dakilang Ama sa pribilehiyo na makapangaral ngayong gabi sa iyong gawain dito sa Pateros. Aking dalangin, Panginoong Diyos, sa makapangyarihan mong presensya mapa sa amin. Itatag mo ang iyong authority sa aming kalagitnaan. At hinihingi ko bilang iyong lingkod, Panginoon, na ako inyong pahiran ng inyong banal na langis, ang kapuspusan ng banal mong Espiritu, na ako'y makapangaral na may karunungan at authority at kapangyarihan ngayong gabi. Panginoong Diyos, mangusap ka sa aming kalagitnaan, kausapin mong bawat isa sa amin, at sa pamamagitan ng iyong salita, mapatatag namin ang aming pananampalataya. Wala pa man ang aming hinihingi, inaangkin na namin ito, Panginoong Diyos, ngayong gabi. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa Bible translation, ang faith and believe ay nagpapalitan. Hindi lamang ako mangangaral, kundi magtuturo din ngayong gabi. Dahil ang dalawang salitang ito ay magkasing kahulugan at laging magkasama. Hindi pwede na meron ka ng isa na wala yung isa. Hindi pwede na naniniwala ka lang may Diyos pero wala kang pananampalataya. Amen. Amen? Paminsan mahirap panatilihin ang pananampalataya during hard times. Faith is weak when we don't believe in God's power. Ito ay incomplete. Hindi nabubuo. During bad times, sa mga mahirap na sandali ng ating buhay, mga kapatid, faith and believe is most important. Kapag dumanas ka na isang mahigpit na sandali, na hindi mo na alam kung saan ka pupunta, nakaranas ka na ba ng ganon? Ang problema, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Lumahospital ang anak ko, si Tamtam, kala ko mamamatay yan, yung bunsong maliit kanina, big na misis ko. February last year, 3 months old pa lang yan, nasa hospital kami. Kawasaki disease. Isang rare disease. Di ko alam kung saan ako pupunta. Amen? Doon ang pinahiran lang namin mag-asawa ay pananalig at pananampalataya sa Panginoon.
Mga kapatid, faith is our spiritual requirement, and to believe is our ability and strength regardless of our circumstances in life. Hindi pwedeng meron kang apoy na walang init. Saan ka nakakita ng apoy na walang init? Ganun din ang pananampalataya. Amen. Amen? Sabi na Hebrews 11:6, English na nagamit ko. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe. Kaya lagi magkasama yon. That He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Unang-una sa aking pangaral, the power of believing. Na wrong grammar yata ako dyan. O kaya the power of belief. For centuries, sa mahabang panahon, naniniwala ang mga tao noong panahon ni Aristotle na tama ang pag-aaral ni Aristotle. Na ang isang mabigat na bagay ay mas mabilis pumaksa kaysa sa magaang na bagay. At dahil si Aristotle sa panahon niya ang siyang pinakamatalinong tao sa buong mundo noon, naniniwala sila na hindi siya nagkakamali. At wala kahit isang sumubok na gawin yung sinabi niya, walang sumubok. Basta naniwala lang sila na mas mabilis bumaksak ang mabigat kaysa sa medyo magaan na bagay. Pero after 2,000 years, nung namatay si Aristotle, bumako si Galileo noong 1589, hindi ko siya pinsan. Ipinatawag niya mga pinakamagaling na professor noong kanyang panahon. At umakyat sila sa Leaning Tower of Pisa. At itinulak niya yung bola na 10 pounds at yung 1 pounds. At nakita ng mga professor na sabay bumaksak yung dalawa, kahit mabigat yung isa. Pero, dahil naniwala na sila kaya sa turo ni Aristotle, ayaw nilang paniwalaan si Galileo. Pero ipinakita niya yung kanyang evidence na sabay lang silang babaksak kahit magkaiba ng timbang. Amen? Kaya ang dami mga tao hindi na makaalis sa sumpa ng relihiyon kasi naniniwala na sila pati sa kasinungalingan. Kahit basahin mo sa kanilang Biblia, hindi sila maniniwala. Hallelujah! Mga kapatid, merong kanta na When You Believe. But more than 2,000 years ago, sinabi na ito ng Panginoong Hesus. 400 years, ang Diyos ay hindi gumawa ng anumang himala sa Israel. 400 years, walang propeta na bumangon at nangaral sa Israel, ngunit na dumating si Jesus, after na mamatay, after ni John the Baptist na mapugutan ng ulo, at magsimulang mangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at kaharian ng Diyos, at ang sino mang manalig sa kapangyarihan ni Jesus, siya ay gumagawa ng mga himala when they believe in Jesus. Miracle happens when we give our faith in God. And when you believe in the Son. Hallelujah. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. May naniwala kasi sa Diyos lang, kay Jesus hindi. Hindi, sa Diyos Ama lang kami naniniwala. Walang apoy. Wala kang makikitang apoy na walang init. Amen? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay gagawa sa ating mga buhay kung atin lamang paniniwalaan. Hallelujah! 1 Thessalonians 2:13, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap ay hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Mga kapatid, anong kapangyarihan ang pinangahawakan ng mga lingkod ng Panginoong Hesus? Ano lang ang kapangyarihan nila? Pananampalataya, pananalig, paniniwala. Kapag dumarating sa ating mga puso't isipan, ang pagdadalawang isip at pagdududa, believe is a power to resist Satan's lies. Hallelujah! Dahil kahit kailan, hindi tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na magduda o magdalawang isip. Pero ikaw, lagi ka nagdadalawang isip kanina pa. Sa bahay pa lang. At church, linggo ng umaga lang eh. Kikilos ba ang Diyos ngayon? Saturday night? Diba? Kahit kailan hindi nagturo ang Biblia at ang Diyos na tayo'y magduda at magdalawang isip. The Word of God teaches us to believe. Ito ang tanging kapangyarihan
mayroon ng isang mananampalataya, alisin mo ito, you are powerless. Kaya let us believe in the power of the Word of God, mga kapatid. Sabi ng Hebrews 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng spirito, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Mga kapatid, when we read the Word of God, ito ay kumikilos sa ating mga puso at espiritu. Kaya may relihiyon, ayaw nilang pagbasahin ng Bible ang kanilang mga miyembro. Kasi pag nagbasa ng Biblia, alam nila, aalis yun sa relihiyon nila. Kasi tinuturo nila, hindi, mababaliw kapag binasa mong Biblia. Amen? Pero mga kapatid, kasi ganun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag binasa mo yan, pinag-aralan mo, kikilos yan sa iyong puso at sa iyong espiritu. When we obey by believing the Word of God, ito ay gumagawa sa ating mga buhay. Hallelujah! At kung ating ipangaral at ibabahagi sa iba, asahan mo, gagawa ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. At kung yun ay ipapangaral mo, sinabi ng Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga. Hallelujah! Kaya ang salita ng Diyos may magaganap sa iyong buhay, kikilos sa iyong buhay, asahan mo. Sabi ron, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Tanggapin mo lang ngayong gabi. Sa bawat church services na naririto ka, pag nagbasa ka ng Biblia, tanggapin mo at paniwalaan mo na ang salita ng Diyos ay gagawa sa iyong buhay, sa iyong pamilya. May nakapagsabi nga, to believe is to be strong. Doubt cramps energy. Belief is power. The more we trust God, the more likely we see Him work. And at the same time, habang nangyayari mga kapatid, umasa ka rin na maaari pa rin tayong dumana sa mga kabiguan sa buhay. Kasi akala kasi nila, naging Christian na ako Father's house pa. Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ang dami namin problema. Bakit? Hindi ka ba tao? Minsan sa Cuneta Astrodome, nakupo sa dulo na mga ngal si Pastor Wayman Mitchell, sabi niya, Do you have a problem? Tapos binuksan ko pa, ano kayo sasabihin ni Pastor Wayman? That's normal. Pastor Wayman yun hindi ko makalimutan. Kabataan pa ako. Akala kasi natin, pag born again Christian na tayo, hindi na tayo lalapitan ng mga problema sa buhay. Amen? Kaya maraming umaalis. Maraming nawawala. Hallelujah. Namatayan ng kamag-anak, umalis. Tatay ko namatay 2013. Amen? Mga kapatid, manatili sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang Biblia, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng reminder to believe. Put our belief into actions. Kaya manatili ka lang. Kahit anong nangyayari sa buhay mo ngayong gabi, pag-uwi mo sa bahay, maaring ganun pa rin. Manatili ka pa rin naniniwala sa Panginoon in your prayer. When you give, katulad kanina, maniwala ka. When you share the gospel, kapag ay umahayo, be always in all church services, maniwala ka. Doon pa lang sa bahay, habang nandun ka pa lang sa bahay, pairalin mo na ang pananalig mo sa Panginoon. Gagawa ang Diyos sa akin buhay. Hallelujah. Ganun ang aking natutunan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabado na sa trabaho ako, nasa isip ko Sunday morning. Sabi ko, bukas church na. Sabado yun Eh mga kapatid, pray for someone today or tonight. Bukas. And serve the Lord. Simulan mo maglingkod sa Panginoon ngayong gabi, hakbangan mo ang paglilingkod. Naniniwala ka sa Diyos pero ayaw mong hakbangan yung paglilingkod sa Panginoon. Walang apoy na walang init. Hallelujah. Gumawa ka at merong kasunod dito mangyayari. Act and it will be. Sabi ni Marilyn Hickey, if you have Jesus in your heart, you also have miracles of healing within your hands. Act and it will be. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating action ay demonstration of power of belief ngayon, bukas. And God will demonstrate
the power of our belief in eternity. Akala kasi nating pananalig hanggang ngayon lang. Hindi nyo ba alam ang pananalig ay pang walang hanggan? Amen? Actions cements our faith. Ang ating pananampalataya ay magiging mas makapangyarihan, mas malakas when we believe in the power of the Lord. Hallelujah! Pangalawa, just believe. Just believe. Ang dami mong iniisip ngayon kanina pa. Dalawang salita lang kailangan mo, just believe. Amen? Sabi ng Mark 5:36, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Manampalataya ka lamang. Hallelujah! Sa dami ng ating mga panalangin, ang dami nating daing sa Panginoon, ang dami nating tanong, mayroon lang isang isasagot ang Diyos sa iyo. Just believe. Sa oras ka na nanalangin, Lord, kailangan namin ito, tulungan mo ako. Pagdating sa dulo, sasabihin lang sa iyo ng Panginoon, just believe. Hallelujah. Just believe. Hindi sa sarili mo, but believe in God, believe in His Word, at manalig ka at huwag mong alisin ang iyong puso sa Panginoong Hesus. Believing means, ang ibig sabihin ng believing ay we can live our lives without fear. Pwede ka mabuhay na walang takot sa mangyayari bukas. Sino bang taong kahit nga bilyonaryo yan natatakot bukas eh. Baka mamaya din na sila gumising. Sayang naman yung bilyong pera nila. Amen? Ayun ang pananalig sa Panginoon na pwede ka mamuhay, na pwede mong i-resist ang takot sa iyong puso. Amen? Si Bob Vernon, formerly sa Los Angeles, dati siyang sa police department, sa Los Angeles Police Department. Pag tinuturuan yung mga estudyante niya, pinapakita niya yung bullet vest. Lalagay sa mannequin yung bullet vest, tapos babarilin, pang, pang, pang. Pagkatapos sasabihin niya sa estudyante niya, tingnan niyo yung bullet vest kung nasira pati yung mannequin. Tapos tuwan-tuwa yung mga estudyante ng mga magpupulis, sir, hindi nag-penetrate yung bala doon sa mannequin. Oh, ngayon naman, isuot niyo yung bullet vest, tapos babarilin ko kayo. Wala kahit isa na magsusuot. Madalas ganun tayo. Amen? Kapag tayo na, teka lang, Lord. Iba na lang. Isuot mo na lang yung ipapagawa mo doon sa mannequin. Pero naniniwala ako sa'yo. Pero ayaw mo pag sa'yo na. Amen? Mga kapatid, ang tunay na pananiwala ay isinasabuhay. Hindi sinusubukan. Marami kasing mga sumubok sa ministry, maraming sumubok sa church, hanggang dun lang. Masubukan nga maglingkod sa Panginoon, nawala. Masubukan nga sumama din sa outreach, nawala na rin. Masubukan nga magbigay, ayaw na magbigay. Pagkatapos, masubukan nga magbasa ng Bible, pagkatapos ayaw na magbasa ng Bible. Masubukan nga. No. Ang pananampalataya at pananalig ay ipinamumuhay. You will live what you believe. Amen. Mga kapatid, believe is to accept, to hold, depend on, trust, understand, and expect. Na kahit wala pa, aasa ka. Ilalagay mo sa iyong puso at isipan, mamumuhay ka sa kung ano ang iyong sinasampalatayanan, ang iyong buhay, ang testimony ng iyong pinaniniwalaan. Ang buhay mo. Yan ang patotoo kung anong pinaniniwalaan mo. Amen? Sa pamamagitan ng iyong buhay, makikita ng tao kung anong pinaniniwalaan mo. Hallelujah. Sabi nga ng Mark 9:23 sa NIV, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Kasi ito ang nawawala sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ito ang kulang. Akala natin, naiintindihan ako ng Diyos. Alam ko namang may Diyos tutulungan niya ako. Ang tanong ng Panginoon, naniniwala ka ba? Siguro. Ito kasi ang wala. Mga kapatid, kaya kung kaya mong maniwala, kung kaya mong manalig, lahat ay posible sa isang nananampalataya. Makinig lang mabuti mga kapatid. Sa sanglibutan, upang mapangyari mo ang gusto mong mangyari, anong turo na sanglibutan? Para mangyari daw yung lahat ng gusto mo. Mabut mo yung pangarap mo, magawa mo gusto mong gawing bagay, anong tinuturo nila? Think positive.
Hindi basta positibo ka lang lagi. Think positive ang turo. Mga kapatid, ang turo ng Panginoong Hesus ay hindi think positive, just believe. Hallelujah. Ibig sabihin ni Jesus, lahat ng mga bagay ay may pangyayari if we just believe, dahil walang anumang mahirap para sa Diyos. For those that believe in Jesus, mga kapatid, sabi ng Biblia, nothing is impossible with God. Sabi ng Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Anong iniisip mo mula pa kanina na para sa iyo imposible? Kaya bang baguhin ng Diyos ang pamilya namin? Kaya ba ng Diyos baguhin ang drug addict kong kapatid? Kaya ba ng Diyos patahimikin ang ingay ng aming pamilya? Amen? By faith, mga kapatid, matatanggap natin ang lahat ng mga bagay sa ating paglingkod sa Kanya. He will provide our needs to serve Him, our God. Amen? Alam nyo, bago ko pumunta ng San Fernando, Pampanga, matagal na sa akin sinabi ni Pastor Boyd yun. Hindi pa ako kasal. Hindi pa kami kasal ni Mrs. 2018 yon. Kasal namin ay April 29, 2018. January pa lang sinabihan na ako ni Pastor Boyd, pagkatapos ng kasal nyo ikaw sa ikaw muna pumalit doon sa pastor doon sa San Fernando, Pampanga. Magmula nung nag-pray na ako, sinabi ko kay Mrs. no, hindi pa kami kasal, kakasal pa lang kami. Dapat pag after ng kasal namin, diretso na kami ng San Fernando. Alam nyo, ang dala ko lang, pero natuloy kami doon 2019, 1 year pa, isang taon ako naging outreach director sa Mandaluyong, sa ating mother church. In 1 year, pray ako na pray, Lord, anong gagawin ko doon? Paano ako magsisimula? Alam nyo kung bakit ganun ako? Bakit ako nag-aalilangan, medyo natatakot? Magpapastor ako ng halos patay na church na. Ang church na yun nagsimula pa 1997, pinayaran ni Pastor Boyer. Tapos pupunta kami rin 2019, parang patay na yung church. Walang disciple, zero fund. Pagdating ko doon, may tae pa ng pusa yung stage. Pagtapak ko sa umpisa pa lang, lumalangit-ngit lahat ng lakad ko sa stage. Mga gamit, luman-luma. Sabi ko, Lord, patay na yata ito. Pero ngayon, nandito ako bukas, may 2 disciple, mga ngaral. At buhay na buhay. Ang dala ko lang sabi ko lang, Lord, naniniwala ako sa iyo, may gagawin ka. Yun lang kasi meron tayo. Pag panahon na yun na lang ang meron ka, huwag mong bibitawan. Sapagkat yun na lang kumbaga hininga mo. Papatayin mo pa? Mga kapatid, kaya nga tayo tinawag na believers. Kaya nga tawag sa iyo believers Tapos ayaw mong manalig sa Panginoon. Hindi ka Kristiyano pag hindi ka believers. Hindi mo pwedeng tawagin Kristiyano ang isang Kristiyano pag hindi naman siya nananalig sa kapangyarihan at salita ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ang tawag tayong mga kapatid ay believers of Jesus Christ, believers of the Word of God, believers in the power of God, no doubt and no fear. Walang double-minded. We only believe. Amen? Mga kapatid, sa bahay pa lang, bago ka pumunta sa church, pairaling mo na ang pananalig mo sa Panginoon. When you pray and ask God, just believe. When you worship God, just believe. When we pay our tithes, nung ibinigay mo, binayaran mo ngayong ikapo, sinabi mo kanina mawawalan ka, magkukulang ng budget mo, just believe. Birthday ng anak ko, November 14, after conference, pag-uwi namin sa bahay, wala kaming pera ni Mrs. Kasi sa kagustuhan ko ang tawag doon, yung ano ba yun, yung magbigay ako ng higit pa sa akin na sanayan ko ibigay. Ubus ang allowance ko. Ang daming gusto ni Mrs. Kailangan natin ito, bili ba? Sige. Ganyan lang, pamasahin na lang pera namin. Pag-uwi namin, pamasahin na lang talaga ang pera namin. Nag-pray pa kami sa gabi, Lord, parang pabiro pa, Lord, sana po bigyan mo na kahit konting budget yung birthday na ko. At pagdating ng birthday niya, may pera sa ITM ni Mrs. Hallelujah.
Kaya nga, when you pay your tithes and when you give your offering, just believe kahit mawalan ka. Amen? Ba't ka lang ka ba nagkaroon? Hindi ba kahit wala ka naman sa church, nawawalan ka rin? Pagkatapos pagdating sa giving, mayroong biyaya, ayaw mong maniwala? Amen? When we give our life to God, maraming Kristiyano pero ang tanong, kailan mo huling binigay ang buhay mo sa Panginoon? Amen? Kailan? Kristiyano ka, pastor, ang tagal na. Pero kailan mo binigay ang buhay mo talaga sa Panginoon para maglingkod sa Kanya? Hindi mo ibinibigay kasi hindi ka nananalig sa Panginoon. Hallelujah. When you believe, then go and do the will of God, mga kapatid. Kapag nakakadama ka ng pagdududa at kapag dumarating ang mga mahigpit na pangyayari sa ating mga buhay, just believe, yun lang ang meron ka. Darating ang oras, nandun ka sa dead end. Tatayo ka sa dead end ng buhay mo. Anong meron ka lang na pwede mong balikan? Believe. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Yun lang ang meron ka pagdating ng panahon na yun. Mga kapatid, isa sa tanda ng isang tunay na nananalig sa Diyos ay pananalangin. Matatanggap natin ang ating mga pangangailangan by believing in prayer. Marami kasing hindi naniniwala sa pananalangin. Pero sabi ng Mark 21:22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ibig sabihin, pwede ka palang manalangin na hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Para shotgun. Boom. Kahit siya na lang tumama. Amen? Ibig sabihin ng believe is to have. Ibig sabihin ng believe is to get, to grasp, to claim, kahit wala pa. Kaya anumang ating hinihingi sa Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid, ay kunin mo at angkinin na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil kalooban at naluluwalhati ang Diyos na ating tanggapin, na ating angkinin ang ating mga kahilingan. Kaluwalhatian ng Diyos yun. Sabi ng John 14:13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Hallelujah. We can ask God for healing ngayong gabi. We can ask God for forgiveness. Kailan ka huling nagsisi ng kasalanan mo? We can ask God for salvation. Ligtas ka ba talaga? Pag kinuha ka ng Panginoon ngayon, we can ask God for freedom sa lahat ng mga sumpa ng pamilya. Hindi nyo ba alam na mayroong mga family curse? Kailangan mo makalaya dyan ngayong gabi. Kaya bukas, bumalik ka. Hallelujah. Ask God for financial provision, breakthrough sa ministry, spiritual strength, courage, and baptism and gift of the Holy Spirit. Bukod pa dito, mga kapatid, ano pang mabubuting mga bagay ang kailangan ng bawat isa sa atin? Ano pa? Mga hindi ko nabanggit. Mga kapatid, we only need is to believe. Yun lang ang kailangan mo ngayong gabi. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Huwag ka na maghanap ng albularyo paglabas mo rito mamaya. Yung iba kasi meron kami doon sa San Fernando. Yung anak niya bigla rong nagwala nung gabi, yung apo. Dahil nakita daw niya yung kanyang balat, pinasok ng mga daga. Kaya nagsisigaw, 12:00 ng madaling araw, alauna, nagpo-problema sila. Ang ginawa ay kinabukasan, umaatin na sa amin yun dinala sa albularyo. Tapos, para daw makasiguro silang hindi na magwala yung apo niya, tinawag ako, Pastor, punta ka sa bahay, pag-pray mo yung anak apo ko. Sabi ko, next time, Nayo, nakipupunta ng albularyo Diyan baka hindi na daga pumasok sa anak mo, elepante. Ngayon, that was last year, ngayon maayos na yung kabataan. Hallelujah. We only need is to believe, mga kapatid. Sa Bible, lahat ng mga taong ginawa ni Jesus ng mga himala ay nananalig lang siya at naniwala kay Jesus. Sa lahat ng mga taong lumapit kay Jesus, mga kapatid, pag binasa niyo ang Biblia, na mga humihingi ng kagalingan sa mga malalang karamdaman, kalayaan lamang sa paggambala ng mga masamang espiritu, walang ibang hinahanap ang Panginoong Hesus kundi pananalig, pananampalataya, only believe. Ang daming sinasabi nila ng mga tao ng panahon ni Jesus, ang dami nilang sinasabi, pero anong hinahanap ng Panginoon? Believe. Yun lang. Nang ihulog ng isang mahirap na babaeng balo ang kanyang 2 lepta sa kabangyaman ng templo, she just believed na pagpapalain siya ng Diyos. Ginawa mo ba yan kanina?
Amen. Praise God. Sa aming lola. Hallelujah. 1 million yata na yun. Nung lumapit kay Jesus ang isang ama upang hilingin pagalingin ang kanyang anak na lalaki na possessed by demon spirit, anong meron lamang siya? Pananalig sa Panginoong Jesus, just believe, at gumaling at nakalaya ang kanyang anak. Nang lumapit ang isang babaeng Griega kay Jesus para sa kagalingan ng kanyang munting anak na babae, bagamat isang hintil, ay pinagpala ni Jesus, mga kapatid, upang pagalingin ang kanyang munting anak na babae at gumaling ang kanyang anak. Ang babaeng 12 taon ng dinudugo ay gumaling dahil sa pananalig kay Jesus. If I only touch His clothes, I will be healed. Yun lang ang meron yung babae. Wala na siyang pera. Pag binasa yung Biblia, wala na siyang pera pampagamot sa mga doktor. Ano na lang meron siya? Believe. Mahawakan ko lang ang laylay ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun lang ang meron siya. Anong meron ka lang ngayon? Kung believe, huwag mong bibitawan. Sapagkat dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus if we just believe. Akala kasi natin, ang bait-bait ko, Lord eh. Hindi ako gumagawa ng masama. Maputi akong tao. Hindi dyan dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus if you just believe. Pangatlo, the miracle in the name of Jesus Christ. Sabi ng John 14:1, huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Isang great American statesman, si President Thomas Jefferson, naniniwala siya kay Jesus Christ mula pa nung siya ay kabataan pa. Pero hindi siya naniniwala sa mga himala ni Jesus. Hindi siya naniniwala. Kaya ang ginawa niya, may ginawa siyang kakaiba, lahat ng himalang ginawa ni Jesus sa Biblia, ginupit niya. Ginupit niya. Kasi hindi nga siya naniniwala na si Jesus ay nagpakain ng 5,000 lalaki, si Jesus ay naglakad sa tubig, nagpagaling ng mga bulag, nagpagaling ng mga bingi. Ang ginawa niya, inalis lahat niya yon. Kaya ang natira sa kanya ay Jesus lang. Pamisan yun lang ang meron tayo. Si Jesus lang. Basta andyan lang si Jesus. Pero yung pagpalain ako, parang hindi yata totoo yun. Pagalingin ako, hindi yata totoo yun. Inaalis natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga tao, ang mga himala ni Jesus ay extraordinary. Amen? And supernatural. Pero alam nyo, kay Jesus, ang mga extraordinary, supernatural sa atin, sa kanya natural lang at ordinaryo. Ordinary lang sa kanya yun. Bakit? Dahil bahagi na yun ng kanyang kapangyarihan at gawa. And He exchanged it with the word believe. Sabihin mo lahat ng kailangan mo. Sabihin mo lahat ng iyong panalangin. At sasabihin lang, makikipagpalit lang sa iyo ng Panginoong Jesus ng believe. Kapag hindi natin pinaniwala ng mga himala ng Panginoong Jesus, mga kapatid, kailanman hindi gagawa ng mga supernatural works ang ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, simula ngayong gabi, manalig tayo na kung anong ginawa ng Panginoong Jesus nung siya naririto sa lupa ay higit ng kanyang kayang gawin. Dahil nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos, wala siya sa rekto na lumalabas every January. Na sinasalubong ng mga drug addict at mga mananayan ng loto. Sabi ng Biblia, malinaw nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, kung saan merong umiiral na pananampalataya at pananalig sa Panginoong Jesus, ay naroon ang kanyang pagkilos, naroon ang kanyang himala, mayroong kumikilos na kapangyarihan. The key word is to believe. At yan ba'y meron ka? Hallelujah! Sabihin nyo mamaya, Pastor, hindi naman gumaling mga pinanalangin niya, hindi siguro siya niniwala sa Diyos. Then tanong ikaw, meron ka ba nun? Ang isang tao na halos sira na ang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa, na nagkaroon muli nito dahil sa Panginoong Jesus ay may tuturing ng isang himala. Ang isang makasalanan at nagsisit nagbalik loob sa Diyos na bago ang buhay ay isinang himala. Mga kapatid,
Walang tunay na himala labas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anumang himala na tanggapin ng sino mang tao na labas sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoon ay hindi galing sa Diyos kundi sa dyablo. Kung ang isang himala na nangyari galing sa isang santo na kinikilala ng relihiyon, hindi galing sa Diyos yung kundi sa dyablo. Amen. Amen. Sapagkat sinabi ng Biblia na si Kristo Jesus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 1:24, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging sa mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Diyos ang masalangit, mga kapatid, ay dumadaloy lamang sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang sumanggunit lumapit sa sino mang santo ribulto ay isang malaking kamangmangan at kasalanan. Gaano kamangmang ang mga naniniwala sa false religion? Mas pipiliin pa nila ang kanilang mga ribulto na sinasamba na hindi makapagligtas ng kaluluwa ng tao kaysa sa Panginoong Hesus. Ang dami ko na nilapitan. Pag-abot pa lang ng flyers, sabi ko, mga born-again Christian po kami. Relihiyon na kami. Hindi po, mag-ano lang po ako, mag-share lang po kay Jesus, patungkol kay Jesus Christ. Hindi, may relihiyon na kami. Sarado de kandado. Dito na kami pinanganak, dito na rin kami mamatay. Yun ang pangako ng relihiyon, kamatayan. But if you believe in the Lord, ang pangako ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Yun ang hindi nila maunawaan. Dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Dito sa aming pananampalataya, bubuhayin kami ng Panginoong Hesus. Hindi nangako ng kamatayan si Hesus, kundi buhay na walang hanggan. Mga kapatid, bago dumating dito si Hesus sa lupa, madami ng propesiya sa Old Testament sa kanyang pagdating. Gumawa ng mga dakilang mga himala na hindi pa nakikita at nararanasan ng mga tao. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga patay ay nabuhay na muli. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli sa ikatlong araw. Maliban kay Jesus, mga kapatid, sino pa ang nakagawa ng mga himalang ito? Sino? Maging tayo ng mga Kristiyano na mga kapatid ay hindi makatatanggap ng mga himala. At dakilang mga bagay mula sa Diyos, malibang tayo ay manampalataya at manalig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pwede tayong tumagal sa church without believing the Lord. Ang daming tumagal sa church pero ayaw maniwala sa Panginoon sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pag ako ba humakbang na magpastor? Pagpapalain ba kami ng Panginoon? May isang dalaga, nililigawan ko noon, nabasid ako kasi dahil sa nalaman niya, kasi nga magpapastor ako. Anong katwiran niya? Magpapastor ka. Paano yan pag nag-pioneer na tayo? At ikaw ang asawa ko, magugutom tayo. Inagad. Buto, di pa nga tayo pag-asawa ko. Agad. Binasted ko tuloy. Baliktad din ako. Yun agad ang nasa mindset niya. Hindi naniniwala sa Panginoon. Laki yung tiyan mo ngayon eh. Hindi nga kami gutom. Mukha ba kaming gutom mag-asawa na dumating kami? Pagod lang sa biyahe. Yun agad ang sinabi sa akin ng dalaga. Sabi ko, yung mga Kristiyano hindi naniniwala sa Panginoon. O naging Kristiyano, lumaki rin na sa church. Pero hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Na kapag ikaw ay humakbang sa paglilingkod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Hallelujah! Kaya let me remind every one of us, mga kapatid, ang langit ay lugar para lamang sa mga tapat na gumagawa ng kalooban ng Diyos at nananalig sa Panginoong Hesus. Ang langit ay hindi para sa mga nagdududa. Ang langit ay hindi para sa mga nagdadalawang isip. Ang langit ay para sa mga nananalig lamang sa Panginoon. Mga kapatid, maganda na magkaroon tayo ng breakthrough sa ating attendance at finances. Maganda rin na umangat tayo sa ating pamumuhay. Ngunit higit natin kailangan bilang mga lingkod at mananampalataya, lalo na ng ating church, ay mga supernatural dimension. Ito ay kapangyarihan galing sa Diyos. Power beyond and above human limitation. Kasi binililimatahan natin ang ating Panginoon. Sa daming yung yan dito sa Pateros, kaya nyo ipa third floor to. Salamat sa 5. 5 lang naniwala. Sinabi ko. Just believe.
Hallelujah! Sabi ng Mark 16 to 17, dito sinabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mga nagsasalita sila ng mga bagong wika. Mga kapatid, kailangan nating maniwala sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sa tingin natin ang himala ng pag-aani, himala ng pagliligtas at pagbabago ng buhay. Itong panalangin ko araw-araw sa San Fernando, Pampanga. Mga himala. Sabi ko, Lord, ang kailangan namin dito, himala. Kaya bawat isa sa atin, kailangan ng himala. May nakapagsabi nga, the age of miracles has not passed. Hindi pa nawawala ang himala. Amen? The miracle worker is still alive. Dahil yung gumagawa ng himala, buhay pa. Ang Panginoong Hesus, hindi siya namatay. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating paglilingkod sa Diyos, ano man ang ating ginagawa para sa gawain ng ating Panginoon, let us believe. Let us believe when we pray. Let us believe when we give. Let us believe when we evangelize the Word of God. Let us believe bago pa tayo pumunta dito sa church. Because when we believe, dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. This is the only way we can touch the Lord. Gusto mong ipuin ng Panginoon? Believe. Hallelujah. Sabi ng John 20:29 panghuli, mapapalad yung hindi nangakita at gayon may nagsisisampalataya. Mapalad ka. Ano man ang kalagayan mo ngayon, mahirap man. Pero kung nananalig ka sa Panginoong Hesus, kahit hindi mo pa siya nakita, sabi ng Biblia, you are blessed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Isa pa ating purin sambahin ang ating buhay at pagsama nila. Glorify your name, O God. We praise you, we worship you, Lord. Nadush naralama sanaka nirinibebe sikira nabakay. Glorify your name, hallelujah. Nabakaya ralamama sakay ribesi sikira nabakay. Nadush marala sanaka irisifala irisnes. Glorify your name, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ibagsin ko lahat. Wala po lumilingo sa kaliwat kanan. Kapatid ko sa Panginoon, pwedeng tumagal ka sa church, pwedeng born again ka, lumaki ka rito sa church, pero wala kang pananalig sa Panginoon. Pwedeng naririto ka, naniniwala ka may Diyos, pero hindi ka naniniwala sa pwedeng gawin ng Diyos na mga himala sa iyong buhay. Walang apoy na walang init. Hallelujah. Hindi pananampalataya ang walang pananalig. Hindi mo pwedeng alisin ang apoy at init. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ganun din ang faith and belief. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. At kung dumating man ang panahon na ikaw ay parang nasa tila dead end ang buhay mo, at yun na lang ang meron ka, panghawakan mo. Sapagkat buhay ang gumagawa ng mga himala hanggang ngayon. Kung meron man kami mga bisita ngayong gabi, first time, hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. Ang aming inaalok ay hindi religion, sandamakmak na relihiyon dito sa mundo. Ang kailangan talaga ng tao ay relationship sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Meron ka bang relasyon sa Panginoon? Kung iniisip mo marahil, sinasabi mo parang ang layo ng Diyos sa akin, ang dahilan dahil sa kasalanan ginagawa mo. Ang panawagang ito ay hindi para ipahiya ang bawat isa, kundi panawagan ng pagsisisi ng kasalanan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y pumarito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Hallelujah! E sa bawat first time, mga bisita, taas mo lamang iyong kamay. Hindi namin nais manghiya, ang aming inaalok sa iyo ay biyaya ng Diyos spiritually. Ang aming inaalok sa iyo ay pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Iniibig ka ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, sa mga first time, nais ko namin tulungan. May mga workers na lalapit sa inyo upang samahan kayo sa panalangin. Hindi ito membership, kundi nais namin kayong tulungan na makalapit sa Panginoong Hesus.
At nais ng Panginoon na ipaunawa sa iyo spiritually ang kanyang biyaya sa iyong buhay. Nais kang patawarin ng Panginoon. Hallelujah. Nais kang tanggapin muli ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon kailanman ay hindi nagmamaliw. Habang lumalapit ang ating mga musicians, pamaganda na isang awitin. Hallelujah. Ako po'y nangaral patungkol sa pananalig at paniniwala sa Panginoong Hesus. Sapagkat walang apoy na walang init. Pwedeng sinasabi mo na niniwala ka may Diyos, pero kahit kailan, hindi ka nanalig sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang biyaya sa iyong buhay. Paniwalaan mo ngayong gabi, pwede kang palayain ng Panginoon sa anumang sumpana na family curses. Paniwalaan mo ngayong gabi na pwede kang mapatawad at maligtas sa iyong kaluluwa. Hallelujah. At sa bawat isa na naririto, marahil matagal ka nang umaaten, pero hindi mo pa itinatalaga ang iyong buhay sa ating Panginoon. Bakit hindi mo ibigay ang buhay mo ngayong gabi sa ating Panginoong Hesus? Sa bawat isa ngayong gabi, kung kasya tayo rito, tayo po'y lumapit sa altar, makipag-usap tayo sa Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, at manalig ka na ikaw ay kaya niyang pagpalain. Glorify your name, O God. Glorify your name, O God. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Speak to us, O God. Kausapin mo, Panginoon, ang bawat puso, ng bawat isang naririto. Hipuin mo kami, Panginoon, ngayong gabi. At hindi lamang magtapos sa gawain ngayong gabi, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong salita. Kundi sa mga magitan ng iyong salita, O Diyos. Ito'y kumilos at gumawa sa aming mga buhay. Manahan ka, Panginoon, sa aming mga puso. Ang iyong pag-ibig ay mapa sa amin. Ang iyong kapangyarihan ay mapa sa amin. Hallelujah. Ang iyong banal Espiritu ay mapa sa amin. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Ang iyong Diyos, kinakaman, tinatas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, bigam sila ng matatag na kinabukasan. Pagpalain mo, Panginoon, at aputin ang kinabukasan ng mga kabataan naririto. Panginoon Diyos, I pray, O God, ipakita, Panginoon, ang iyong biyaya sa mga mata ng mga nananampalataya at nananalig sa iyo. Ang kagalingan ngayong gabi, Panginoon Diyos, ay aking hinihingi. Kagalingan ng problema at suliranin ng pamilya. Ang karunungan, Panginoon Diyos, ipagkaloob mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod na kabataan na Panginoon. Glorify your name, O God, Panginoon Diyos. Ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, matanggap na mga ina ng tahanan na narito dakilang mo. Na makita nila, O Diyos, ang iyong glory, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas, pagbabago ng mga buhay ng mga pamilya. Praise God. Hallelujah. Tayo bibag sa tayo, mga panidawitin natin. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's praise God. Hallelujah.
God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gusto ko mag-pray sa batang to. Nasa yung mga gulang niya? Lapit po kayo, pati tatay. Merong vision na ipinapakita ang Panginoon habang sa praise and worship pa lang. Merong time, may panahon na darating sa buhay ng iyong anak na itetempt siya ng kaaway. I-influence siya ng kaaway ng diablo na gumawa ng kasalanan na hindi nyo inisip na pwede niyang gawin. Maaaring sa pangitain na pwedeng gamitin ng kaaway ay yung mga tao sa paligid niya, mga makakasalamuhan niya, magiging kaibigan, magiging kilala, at even family member. Ang kailangan niya ay spiritual protection mula sa inyong panalangin. Yun lang ang magagawa niyo. Pero hindi ibig sabihin hindi siya iingatan ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay mananatili sa Kanya. Pero kailangan siyang protektahan in prayer. Para siyang munting bata. Pero pagdating niya ng teenager, doon magkakaroon ng pagkakaiba. Sapagkat sinungaling ang diablo. Kaya pag-pray natin ng batang ito, mayroong biyayang Panginoon sa kanya, at tingin natin ng gabi. Panginoong Diyos, salamat sa pamilyang ito, dakilang Ama na yung tinakos sa church na ito, maging sa kabataang ito, Panginoon, na ginagamit mo sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, ay pinapakita mo, Panginoon, na ang kaaway hindi natutuwa sa pamilyang ito. Ngunit sumasampalataya kami, Panginoon, na ang iyong protection ay nasa kanya. And this is our prayer, Lord. Ingatan mong batang ito, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapangyarihan to resist the devil. At gamitin mo siya, Panginoon, sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Hallelujah. Iyong itatag, Panginoon, ang kinabukasan para sa Kanya. And we believe in your power and love, O God. At hinihingi ko, Panginoong Diyos, ngayong gabi, ang inyong spiritual protection para sa Kanyang buhay. And wisdom, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, spirit of discernment, O Lord. Sa gabing ito, kahit siya'y bata pa, Panginoon, ang kapangyarihan mo ay padaluin mo, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi ng Biblia, may sinabi sa Bible na kung anong gusto mong gawin sa iyo ng tao, ay gawin mo rin sa kanila. At ang key ay support. If you support, kung gagawin mo, kung ang yung pananatilihin mo ang iyong pagsuporta, hindi lamang sa church, maging pagtulong sa iba, gayon din ang babalik sa iyo. Kung anong ginawa mo sa tao, yun din ang gagawin sa iyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Tayo panalangin, Panginoong Diyos, salamat po sa pamilyang ito, Panginoon. I pray, O Lord, for your blessing. Ang karunungan, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoong Diyos, ay ipagkaloob sa Kanya. At ipakita mo sa Kanya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong biyaya. Hallelujah. I pray, Lord God, for spiritual strength and physical strength, Lord God, and financial blessing. I pray, O Lord, bigyan mo kanyang may bahay ng karunungan, na masuportahan niya, Panginoon, ang kanyang pamilya. Ay taguyod nila, Panginoon, ang kanilang pamilya, hindi lamang para sa magkaroon ng kinabukasan, kundi, Panginoon, sa pagtatatag ng iyong kaharian. Panginoong Diyos, salamat po, Diyos, sa iyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Pastor Johnny, sabi ng Panginoon, my work is greater than your beginning. Keep your heart right. Sabi ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan ng sinabi niya ngayong gabi. Ang aking gawa, higit pa sa pinasimulan mo. Kaya panatilihin mo yung puso na tama sa aking harapan. Amen. Tayo manalangin, Panginoong Diyos. Salamat po sa buhay ni Pastor Johnny, Panginoon. We believe, Lord God, na muli, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon, ay muling ibubuhos sa kanyang buhay, sa kanyang ministry. At inihingi namin ito ngayong gabi, Panginoon, na tagumpay ng Church, Panginoong Diyos, sa Marikina. Ang mga kabataan na iligtas, mga magulangin, mga pamilya iligtas mo. Panginoon, salamat po na dakilang yung plano, Panginoong Diyos, at higit ang iyong gawa kaysa sa kanyang pinasimulan. And we believe in your power and grace, O God. Salamat, O Diyos, sa iyo pong papurit pagsasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
Glorify your name, O Lord. Praise God. Kaya bukas ng umaga po, huwag po tayo mawawala. Suportan natin ang gawain ng Panginoon at muli bukas makita-kita po tayo. Pinabalik ko na po ang mikropono kay Pastor Timothy. Praise God. Maraming salamat po, Pastor June. Amen. Sino pong pinagpala ng Panginoon ngayong gabi? Hallelujah. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Meron pa po tayong isa pang gawain bukas po ng umaga. Ito po yung ating regular service bukas 10 a.m. sa lahat po ng mga taga-Pateros. Magkita-kita po tayo bukas at kagaya po ng pangangaral, muli po tayong manalig o manampalataya sa ating Panginoon na siya po yung merong gagawin sa ating buhay. Can you say amen? Amen. Praise God. Tayo po'y magtapos sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin ang Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Ngayong gabi sa iyong ginawa, sa mga salita mo, nanahayag, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay ni Pastor Juna, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, increase and strengthen our faith in you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa aming mga pagdadaanan pa, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming ministry, Panginoon, kailangan ka namin, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Marami pong salamat.